Kung magandang hapon po, no? At live pa kayo sa aking programang Wawang sa Balita sa Radyo at Diago. No? Ano po ba ang programa na gagawin ninyo dito sa Pasig? Alright, actually marami po, no? But I think i-highlight na lang po natin yung tatlo pong pinaka-importante na gusto ko natin accomplish during our first term. Siyempre, part 2 tayo ng Team Kaya This, no? Sa pangunguna po ni ating pong inilalaban po ng Mayora, si Ate Sara Vizcaya. So, gusto po natin ng Team Sara po, una, makamit na po ng mga Pasigueño, matagal na po nilang miti na magkaroon po ng maayos na healthcare facility, mga hospital, na kompleto po ang gamit, kagaya po ng MRI, 2D echo, CT scan, yan po mga mamahaling mga laboratory procedure na yan. Yan po ang idinadaing ng mga Pasigueño. And I think it's about time po na talagang wakasan na yung kalbaryo na yan ng mga taga-Pasig, no? Sa pamumuno po ni Ate Sara. Ikalawa po, siyempre, yung pong makapagtapos ng kanilang pag-aaral ang ating mga anak. Lagi ko po sinasabi, ang ating pong gustong pantayan, no? O hindi man mahigitan, yung pong binibigay ng serbisyo ng City Government of Makati sa mga Makatisen, no? Meron po silang University of Makati ron na para sa mga ordinaryong tao, makakapagtapos po ng mga sinasabi nga, mga mabibigat na kurso, kaya ng abogasya, ng nursing, architecture, engineering. Na sana po, matupad po yung mga pangarap ng mga ordinaryong magulang na kung may nakikita ho silang potensyal sa kanilang mga anak, magkaroon ng daan, no? Para marating nila yung kanilang pangarap o ambisyon, no? Na maging professional. So, supportahan po natin. At ikatlo po, sa usapin po ng pabahay, marami na po ang talagang sa hirap po ng buhay ngayon, yung pong buwanan na obligasyon ng pagbabayad ng upa na siyempre lalo pagka medyo pa-senior na po yung Pasigueño, ang agam-agam niya, paano kung nag-retire na siya, wala na siyang fixed na income, paano yung kanyang buwan ng upa. So, pabahay. Yan po ang gusto natin, maayos na natin sa Pasig. Kanina po sa meeting, diniscuss po natin sa halaga po na 12.6 billion. Makakapagtayo po tayo ng 11 story na mga pabahay. Kung pamilyar po kayo dun sa ginawang proyekto sa Maynila, yung condominium, isang magandang ano po yun, no? Template na gusto natin. Kung kaya po nila yan sa Maynila, kaya rin natin yan sa Pasig. So yan po sa lokal. No? Pagdating po sa pinaman po ng Kongreso, una po, gusto natin yung masulat na batas, yung pong pag-amienda sa charter ng Pasig City. Nang sa ganun po, madagdagan na po ang mga congressman sa Pasig. Napaghuhuli na po ang lungsod Pasig. No? Yung mga karating lungsod natin, kagaya ho ng Quezon City, 6 na po congressman. Ang Maynila, 6 din. Ang Taguig, 2, ang Marikina, 2, samantalang po Pasig. Sa laki ho ng populasyon natin, halos 1 milyon na po, no, ang Pasigueño, isa pa rin lang ho ang ating representante sa Kongreso. So, hindi ho kaya ng isang congressman lang, no? Dahil siyempre, at least 2, kung kaya po natin gawin 3, o hanggang sagad na po natin 4, dahil sabi naman po ng konstitusyon, 250,000 lang naman po ang requirement para magkaroon ng isang legislative district. Bakit hindi po natin gawin? Diba? Para ho, nasa ganon, ang isang congressman, ang inaalagaan niya lang po 250,000. Diba? Hindi ho 1 milyon na talaga naman, aminin na po natin, hindi ho talaga kakayanin ng isang congressman lang. Masyado pong marami. Okay. Ikalawa po, suna po natin masulat. No? Part din po kasi ng advocacy po ng inyong lingkod ang tumulong sa mga pasyente po na na-detain sa mga private hospital, lalo na dahil wala silang sapat na kakayahan para bayaran ng biglaan ang bill. No? Kaya ho po, dahil may mga trabaho naman po, kaya naman po hulugan. Kaya lang po, ang nangyayari po, dahil ang mga ospital sa umpisa, hindi naman kayo kaagad pauwiin, lumolobo po yung bill, ang kaduluhan, palalapasin din ho yung pasyente, lumaki pa yung obligasyon.
So dapat po masulat na po ang batas na kapag po ang pasyente may order of discharge na, dapat po stop billing na po ang ospital. No? Kung gusto ho ng ospital na gumawa ng paraan ng pamilya at nandun sa ospital yung pasyente habang gumagawa ng paraan ng pamilya para mabayaran yung bill, at least so, yung bill ng pasyente hindi na ho lumolobo. Yun lang naman po ang ating pong iiwasan, no? Na mabaon, na malubog sa malaking pagkakautang itong mga ordinaryong tao nito dahil lang sa pagkakasakit. Dahil wala naman kung may gusto na magkasakit. Okay, at pangalawang tanong ko lang po. Kukumustahin ko lang po, ano po ang masasabi nyo doon sa impeachment kay Sara Duterte? Okay. Well, hindi ko kayo unang nagtanong about dyan. No? Sa akin po, dahil abogado rin po ako, hindi ko lang po maintindihan kung bakit hindi ho kagad pumirma. No? Kasi di ho ba, pagka ho ang abogado ay bumasa ho ng isang complaint, no? Whether criminal complaint or in this case po, impeachment complaint. Siyempre, dapat po na-appreciate na po ng abogado. May merit po ba? Pwede po ba talagang isampa? Dapat po bang isampa? Di ba? So, dapat po, kung hindi ka pumirma sa umpisa, hanggang sa dulo, hindi ka nang pirmahan. Di ba? Kasi yun ang yung appreciation, no? nung complaint. Ang hindi ko maintindihan, bakit nung umpisa hindi ho pumirma, nung kaduluhan, pumirma. Yun ho yung question mark ko sa akin. Hindi ko maintindihan bakit ho nagbagong isip, ano ho bang dahilan. Diba? Sana maipaliwanag, no? Saan ba nanggagaling yung pagbabago ng isip. Okay, siyempre, hindi ko maiiwasan. No? Ang mga publiko nagsasabi, at may mga kumakalat sa internet na nagkaroon daw ho. No? Ng lagayan. Ng parang financial assistance sa mga pipirma na mga congressman. Hindi po natin alam kung totoo po yan, chismis po yan, pero dahil andyan po yung chismis na yan, I think dapat po ma-address. Okay, yung pangalawang tanong ko, Congressman, sa palagay niyo po, may impeach? Well, alam niyo po, ang impeachment, it's supposed to be a legal process. Okay. No? Dapat po yan, nakabatay po sa ebidensya. Okay. Pero sa nakita ko po sa history ng mga impeachment proceedings ng ating Senado, hindi ho may iwasan nagkakaroon po ng political play. Okay. Di ba? So, kung ang tanong niyo po, may impeach po ba? Depende po sa impluensyang i-exert po ng Malacanang. No? And, pero may nabasa naman po akong statement na ang presidente raw po hindi raw makikialam, papabayaan ng Senate to do its job as an impeachment court. So dapat po siguro lalo po sa mga supporters po ng ating pong BP magmatsyag po. Totoo po ba 'yon? Di ba? At kung meron nung makita na pagkilos mula sa executive, dapat po magsalita, di ba? Para nasa ganon masawata, di ba? Kasi dapat to, kaya nga ho, di ba? There are three great departments, executive, legislative, and judiciary. No? So within their own spheres, dapat sila ho ang masusunod. No? Di po ba dapat iimbitahan po siya? Sa impeachment? Opo. Well, ganito po yun. Pag ang impeachment po kasi, complaint na po yan, ang lalabas po, respondent na po, hindi na po siya imbitasyon. No? Required na po, parang sa korte po, summons. No? Patawag po yun, hindi po imbitasyon. No? So okay, at pang-apat ko pong katanungan sa inyo. Di po ba dahil ngayon ang ating mga congressman karamihan po BO daw? Di umano hindi ko naman po nilalahat. Di po ba dapat mga abogado po ang pumasok dito dahil batas ang kanilang ginagawa? Ano masasabi po? Well, actually, tama po kayo, di ba? Kasi alam niyo po, hindi lang naman po ito yung posisyon lang ni BP ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan dito yung tinatawag na will of the electorate. No? Binoto po ng sambayanan, siya po ang pinili na maglingkod bilang BP. So, dapat po talaga, abogado ho ang tumingin nang sa ganon, ayon ho sa batas at ebidensya ang maging hatol. Diba? Kasi nga ho, diba, dapat to, yung pong katarungan, hindi lang ho dapat sa maliliit o sa malalaki. Dapat po, for everyone. Diba? Mataas ka man ang katayuan sa lipunan o mababa, dapat po ang batas iisa lang. Di po ba? At
ang makakagawa lang po niya, syempre po yung nag-aral ng Yes, batas, no? abogado. Kasi mahirap po na bigyan ng obligasyon na mag-appreciate ng ebidensya ng mga provision ng ating saligang batas ang wala naman hong kasanayan. Nalalaman. Hindi naman nun natin sinasabi na wala ho silang kaalaman, no? Dahil pwede naman po nilang basahin. Pero iba po kasi yung pinag-aralan niyo po talaga sa law school ng 4 na taon ng mga batas. Kasi ano po yan konektado po ang mga batas natin. Hindi po pwedeng konstitusyon lang ang aralin natin. Dahil ang konstitusyon kailangan aralin mo na rin ang mga desisyon na dinesisyonan po ng Supreme Court, napakarami po nun. No? Yes. Kaya nga 4 na taon ng pag-aaral lang abogasya. No? So hindi ho siya simpleng bagay at again, nga will of the electorate po ang pinag-uusapan. So dapat po mas maging maingat at matimbang ang pag-analyze at pag-appreciate po ng complaint at ng nakasuportang ebidensya. But let's hope po na siyempre po, di ba, ayaw naman po natin na magkaroon ng tinatawag na coup d'etat o civil war, di ba? Sana wag kasi ang kawawa po dyan, siyempre yung ordinaryong tao. Di ba? Yung nagkakaroon tayo ng sigalot sa bansa, nagdurusa naman ho yung mga nasa laylayan natin. No? So dapat po ang gobyerno kumilos para sa ikabubuti ng tao, huwag sana sa ikasasama. Okay, maraming salamat, Congressman. Salamat po. Oo, at yan po, nililinaw lamang po natin na dapat na maging mga congressman ay mga abogado dapat karamihan para alam po yung kanilang mga ginagawa dyan sa Congress. Maraming salamat po kay Congressman Ian Sian ng Pasig City.